Boss, bawal mag-park yan ah. Ha? Bawal mag-park. Sir, nagbanggaan to, sir. Banggaan pala. Sorry. Banggaan po, sir. Banggaan. Kala ko Hindi pwede mag-park ng ganyan, sir. Bawal yun. Kala ko nakapark eh. Inararo ng SUV ng aktor na si Nino Muhlak nang makatulog umano ito habang nagmamaneho ang ilang establishmento sa Antipolo City kabilang na ang isang karinderya at nasugatan ang kumakain na rider nitong Linggo Agosto 23. Sa inisyal na investigasyon, medyo nakaidlip umano ang aktor at sumampa sa gutter ang minamanehong SUV at dumiretso sa karinderya kung saan kumakain ang rider. Medyo nakaidlip yung driver, yun yung ano namin. Pagkadating kasi namin dito, yun na nga nakasampa na yung kotse dito sa may gutter at yun nga, mayroon siyang tinamaang isang taong kumakain, ayon sa otoridad. Bale, kumakain siya sa may karinderya dito at the same time inabot na rin po yung motor niya na nakapark dito. Tapos, pumailalim na yung motor sa sasakyan. Bale na damage ang dalawang establishment po at ang sari-sari store, dagdag pa ng investigador. Ayon sa traffic enforcer, hindi naman nasugatan ang aktor habang dinala naman sa ospital ang rider matapos indahin ang pananakit ng tagiliran, likod at hita. Yung driver okay naman, medyo iniinda lang yung tagiliran. Tapos yung sa motor naman, iniinda niya yung sa may likod niya at sa may hita niya. Dinala na lang siya dito sa may United Antipolo Hospital Specialist. Sa katabi na lang ng pinangyarihan ng insidente, sinabi naman ng may-ari ng sari-sari store, nagulat na lamang siya dahil ang akala niya ay may sumabog at nakita niya ang kanyang tindahan na wasak na. Basta nandun ako sa loob nagulat ako, biglang parang sumabog, akala ko kulog. Pag ganyan ko, hala wasak ang aking tindahan. Nagulat ako, hindi na ako makagalaw. Ayon sa ginang, pero nakikita ako nung driver nung sasakyan. Sabi niya, sorry po. Sige ang sorry niya, sabi ko. Sino ba to? Sorry ka ako, papatayin mo ako. Nandito ako, wasak na yung tindahan ko. Yung hanap buhay namin nawala na. Yun pala si Nino Muhlak pala, dagdag niya. Anya, hindi umano lumabas ng sasakyan si Nino dahil maraming tao sa labas at posibleng natakot para sa kaniyang kaligtasan. Nabatid na nagbigay si Nino ng 3,000 piso sa pamilya ng may-ari ng sari-sari store. Pero magkikita pa umano uli ang mga ito ngayong Lunes para pag-usapan kung paano pa ang gagawin sa ibang damages. Kaugnay nito, nagkataon naman na walang customer sa barbershop na kabilang sa inararo ng SUV ng aktor. Pero kakausapin din umano ito ni Nino para ipaayos ang nawasak na bahagi ng establishmento. Hello mga kainako, so for today's video nga, isi-share ko sa inyo kung ano yung nangyari disgrasya dito sa lugar namin. Yes, tama po kayong naririnig, nagkaroon nga ng matinding disgrasya dito sa lugar namin. Pagmamayari nga pala ni Nino Muhlak itong sasakyan na ito. Opo, siya po yung artista. Hindi talaga natin masasabi kung kailan talaga darating ang disgrasya. Kaya nga sa mga nagmamaneho, palagi po tayong mag-iingat dahil may pamilya pa tayong uuwian. Kung mapapansin nyo nga, sobrang daming tao kasi nga merong artistang involved sa disgrasya. Hindi nga natin sila masisisi kung bakit sila nakikimarites. Talaga namang nagdulot ng trapiko itong disgrasya. Mabuti na lang din talaga at nakaagapay ang mga traffic enforcer tsaka mga kapulisan. At ito nga, paglapit ko, nagulat ako kasi meron palang taong nadamay. Ayon nga sa mga narinig ko, kumakain daw si kuya dito sa may parisan. Na nga din pala yung may-ari ng motor na nakaparking na nabangga ni Nino Muhlak. Buti na lang din daw talaga at mabilis nakatawag ng rescue itong mga tao na naririto. Kaya naman agad-agad dumating yung ambulance at nakuha na si kuya. Grabe, kahit hindi ko nga nakita yung mismong pangyayari, talaga namang nakakapanglambot ng tuhod. Mabuti na lang din talaga at hindi sobrang lala yung nangyari kay kuya. Biruin mo yun, hindi mo talaga masasabi kung kailan ka madidisgrasya. Kumakain ka lang ng pares pero bigla ka pang nabangga. Ayon nga sa mga narinig ko, galing sa kabilang kalsada yung sasakyan ni Nino Muhlak. Dahil nga raw galing pa ito sa taping ng Home Along the Riles, siguro sa sobrang pagod niya nakaidlip siya. Huwag nyo nang pilitin magmaneho kung hindi nyo kaya at lalo na kung pagod at puyat kayo. Kasi nga baka may madamay pa tayo at may naghihintay na pamilya sa kanila. Buti na lang din talaga at mabilis dumating tong rescue, nakuha na rin agad si kuya. At sana nga maging okay pa si kuya at makarecover ka agad siya. Dahil disgrasya nga yung nangyari, syempre wala namang may gusto nito. Na kahit anong ingat nga natin, hindi to basta-basta naiiwasan. Kaya na nga tuluyan nang nakuha si kuya ng ambulance. Kung makikita nyo talaga namang marami siyang sugat sa paa niya. Mabuti na lang din talaga at malapit lang yung ospital dito sa lugar namin. Ito na din pala siya sa ER tinakbo.
At ayan nga, kung makikita nyo, halos katabi lang din talaga ng ospital itong disgrasya dito sa lugar namin. Talaga namang sirang-sira yung motor ni kuya at lasog-lasog na. Kung mapapansin nyo nga rin, merong dalawang malaking poste dito sa tapat ng kotse na pinagdisgrasyahan. Ito ngang si tatay na nakaputi, siya pala yung may-ari ng tindahan. Mabuti na lang daw talaga at pinauwi siya ng asawa niya dun sa bahay nila. Hilig nga daw kasi silang tumambay dito mag-asawa sa tapat ng tindahan nila. Talagang napakabuti pa rin talaga ng Lord dahil nga iniwas sila nanay at tatay sa disgrasya. Anyway, sa pagkakarinig ko nga wala daw kasama si Ninyo Mulak, mag-isa lang siya at siya din yung driver ng kanyang sasakyan. Si ating naka-orange nga tsaka yung pamangkin niya daw yung nakakita ng mismong pangyayari. Kaya naman tumawag kaagad sila ng rescue. At ayan na nga, kitang-kita talaga na kumalso yung motor ni kuya sa sasakyan ni Ninyo Mulak. Nakapark nga kasi yung motor ni kuya habang kumakain siya sa parisan. Maya-maya nga lang din, ayan, bumaba na si Ninyo Mulak sa sasakyan niya. Talaga namang makikita mo sa mukha niya na talagang gulat na gulat pa siya sa mga pangyayari. Kahit naman sino siguro, 'di ba? Lalong dumami nga yung tao dito kasi nga syempre artista siya. Kaya nga uulitin ko lang sa inyo, kapag pagod kayo, puyat kayo o nakainom kayo, huwag niyo nang piliting magmaneho para wala na kayong madamay na ibang tao. Lagi niyo na nga lang iisipin, may pamilya pang nag-iintay sa inyo. Dumating na nga rin yung mga kapulisan para imbestigahan yung mga nangyari. Nagulat nga ako kasi ayan, dumaan sa harap ko si Ninyo Mulak. Kinamusta ko nga siya dyan na para bang akala mo close kami. OA. At ayan nga, nakita ko si nanay dito, kinamusta ko nga rin siya. Sabi ko nga sa kanya dyan, uminom siya ng tubig. Tinanong ko rin pala kung okay lang ba siya. Nakikita nyo nga sa mukha ni nanay, patawa-tawa lang yun, pero talaga namang namumutlayan siya kanina. Nag-aalala nga din siya sa hanap buhay nila, pero alam ko namang maibabalik din yan sa dati. Tapos ayan na din pala, dumating na rin pala yung anak ni Ninyo Mulak na si Alonzo. Makikita nyo din talaga kung paano sila nag-aalala sa daddy nila. Anyway, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Ingat! Yung may-ari dito, buti na lang okay si nanay. Inom po kayo tubig, nay. Oo, opo. Amen po yan. Grabe, ayan po yung sasakyan, oh. Sobrang lapit na lang po dito sa tindahan ni nanay. At malapit din po dito sa may poste. Okay, Dalawa. Boss, bawal mag-park yan ah. Ha? Bawal mag-park. Sir, nagbanggaan to, sir. Banggaan pala. Sorry. Banggaan po, sir. Banggaan. Kala ko Pwede mag-park ng ganyan, sir. Kal- Bawal yun. Kala ko nakapark eh.